Magandang araw po sa inyo at ating pong tatalakayin naman sa pagkakataong ito. Itong ang naputol na usapan natin noong nakaraan patungkol dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pag-uusapan po natin ang mga epekto ng pagkakaroon ng mga senador na posibleng makasuhan at makulong habang ginagawa ang impeachment trial. At pag nangyari ang mga yan, ano magiging epekto sa bilang ng boto na kailangan upang ma-convict o ma-acquit itong si Sara Duterte. Alam po natin, base sa konstitusyon, ang kailangan pong bilang ng boto para ma-convict itong si Sara Duterte o ang Vice President, kung sino man ang nasa impeachment, ay 2/3 ng Senado. Ang senador po natin ay 24. Ibig sabihin ng 2/3 po ay 16. Kailangan po magkaroon ng 16 na boto para ma-convict itong si Sara Duterte. Pag may 10 na bumoto na acquit, tapos na po ang kwento. Subalit, ito pong 13 senador ng mayorya na alam naman nating nakalinya sa mga Duterte na posibleng bumotong acquit si Duterte, ay isa-isang nalalagas. At napaliwanag po natin sa nakaraan yung mga sitwasyon ng mga senador. Si Bato ay tinutugis ngayon dahil sa warrant of arrest ng ICC. Si Jinggoy ay pinakasuhan ng plunder graft. Si Joel Villanueva ay inaasahan at si Chess Escudero ay inaasahan ng kasuhan sa flood control. 4 na po yun. Si Marcoleta po ay kakasuhan din dahil po sa kanyang pagtanggap ng 75 million na gift human kung pala kailangan Mike Defensor. 5 na po yun. Si Robin Padilla at si Alan Cayetano ay posibleng maharap din sa asunto dahil sa obstruction of justice at sa abetting and aiding a fugitive or a criminal dahil sa kanilang partisipasyon sa pagtulong dito kay Bato de la Rosa habang mayroong unsealed o meron ng warrant of arrest mula sa ICC na hindi naman pinabura ng TRO request o petition ni Bato de la Rosa. Sa pagkakataong iyan, kung makukulong mahuhuli ang mga yan, diliit po masyadong bilang ng mga senador na kakampi ng mga Duterte. Ano pong mangyayari? Ang sabi ng konstitusyon, kailangan present sa botohan ang mga senador. Dapat sa trial present sila. Kaya yung hinihiling ni Marcoleta ng motion niya na pagbigyan na magkaroon ng virtual participation ang ibang senador kapag wala doon physically. Obvious naman na patungkol sa impeachment, pag-aanda sa impeachment trial ang gusto niya mangyari. Malabo pong lumusot. Unang-una po, yan po ay na-recommenda na sa Committee on Rules. Doon po ay pag-uusapan yan kung pwede bang baguhin yung Senate rules at para maidagay o maidagdag yung kagustuhan ni Marcoleta na pwedeng mag-participate ang isang senador na wala naman doon sa plenaryo. Nangyari po kasi yan noong COVID days dahil alam naman natin lockdown at hindi makakapunta. Meron po kasing exception sa batas kapag may mga kalamidad, kapag may mga pagkakataong hindi pwede. Subalit sa pagkakataong ito, wala naman pong mga ganong exception. Sa katunayan, nakapunta nga po si Bato doon sa Senado para bumoto at baguhin ang liderato ng Senado. Wala siyang dahilan para hindi umaten. Bagamat meron siyang warrant of arrest, yan po ay personal niyang problema, hindi po yan problema ng kanyang opisina. At ngayon nga po kung nasa Committee on Rules na nga yung motion ni Senador Marcoleta, yan po ay malabong lumusot dahil kapag yan ay pinag-usapan at pinagdebatihan, mayroon pong solid 11 votes agad ang minorya para harangin yan. At kapag nabawas nga itong mga senador na kinakasuhan, pinapakulong, pinapahuli, yung 13 nila ay magsisimulang bumaba. 13 ay maging 12 dahil si Batoy wala. 12 magiging 11 dahil kay Jinggoy ay nakaproseso na. Ang 11 magiging 10 dahil si Joel
ang 10 ay magiging 9 dahil kay Cheese. Si Marcoleta ay pang-5, so magiging 8. Kapag nangyari ang mga yan at sinundan pa nila Robin, Alan Cayetano at magkapatid na Villar na maharap din at inaasahang kakasuhan, andun na po ang political pressure sa kanila kung may magtatalunan ba o hindi o wala. Dahil kung magpapatuloy sila sa sitwasyon na yan siguro yung sinasabi ni Alan Cayetano excuse me, na pananakot. Pero para sa atin, hindi naman yung pananakot, ito yung realidad na maaaring mahuli nga, makulong ang ilang miyembro nila kasi sa grupo ng mayorya ay napakadaming sabi sa iba't ibang mga anomalya na iniimbestigahan ngayon. So ano pong mangyayari sa impeachment votes? Gaya na nasabi natin sa nakaraan at kanina, kailangan po ng 16 na boto para ma-convict si Sara Duterte at 9 na boto para ma-acquit. Bilangin po natin, kung bibilangin po natin, yung 13, kung kay Sara yun, acquit na po siya. Subalit dahil nga nababawasan sila, hindi makaboto yung wala, kailangan po present baka po hindi nila maabot ang 9. Subalit, hindi rin naman nangangahulugan maaabot ng minorya ang 16 dahil kulang sila ng 5 para ma-convict itong si Sara Duterte, maliban na lamang kung may mga tatalon at alam naman po natin na nakiipag-usap na sila Cheese Escudero kasama si Jingo Estrada, Joel Villanueva at magkapatid na Villar. 5 po iyon upang lumipat sa minorya kung gagawin Senate President si Cheese Escudero na agad namang tinutulan ng mga minorya. At balita nga natin, si Larissa Ontiveros at si Rafi Tulfo ang nangunang tumutulyan. Dahil, bakit nga naman, ito naman ang pananaw natin, bakit nga naman sila magdidemand na sa kanila Senate President? Diba? 5 nga lang sila Ito 11. At 2 lang naman ang kailangan para makuha ang mayorya. Subalit, siguro nagtitiwala at naniniwala ang minority na makukuha nila ang 16 na boto para ma-convict o i-convict man nila si Sara Duterte dahil sa lakas ng ebidensya at lakas ng kaso pinipresenta ng prosekusyon o ipipresenta ng prosekusyon. Sa mga pagkakataong iyan, maraming magbabago dahil mayroong pressure, hindi na political pressure mula sa mga political government. Andun na rin po dahil may social media na nababasa ngayon, nakikita at naiintindihan ngayon ng mga politiko yung nangyayaring opinion, mga kuro-kuro, mga palagay ng kanilang mga constituents na maaaring magpabago ng isip nila. At sa mga bagay na yan, hindi lamang po ang kanilang political future ang isasalba nila. Isasalba rin nila ang dignidad ng Senado, ang tiwala ng sambayan ng Pilipino at higit sa lahat, ang kanilang kalalagyan sa istorya ng politika sa Pilipinas. Yung sila ba'y nagpagamit sa ilang pamilya ng politiko o sila inanindigan dahil sa lakas ng ebidensya at sa lakas ng panawagan ng bayan kung ano ang gusto nilang mangyari. Dahil nga 2/3 na vote, kaya mahirap po itong maabot ating 6. Subalit may 11 naman ang minorya, tapos sila ng 5 at yung isa-isa na rin pinapahulit, sinasampaan ng kaso ang mayorya, ang majority. Malamang sa malamang po yan magkakapalitan ng liderato. Kung hindi man magkapalitan ng liderato, mapupunta tayo sa very unusual situation kung saan ang minorya ay mas marami pa sa mayorya dahil nga hindi makapasok, maaaring nakakulong na, nahuli na, may inaasakasong kaso. Kaya ang kakayahan ng minorya para baguhin ang mga chairmanship ng mga komite ay napakalaki at ang kapangyarihan ng minorya para sila ang magpatakbo ng plenaryo ay napakalaki din. Iyan ang sitwasyon na hindi pangkaraniwan sa mga nasaksihan natin sa pagpapatakbo sa Senado. Itong sitwasyon na to ay hindi lang basta drama,
kundi talagang mahirap na sitwasyon. Ang mga senador ay pinagbibintangan na may kinikilingan imbis na maging impartial. Sa huli, makikita natin ano ang susundin ng mga senador na yan kapag nagsimula at gumulong na ang impeachment trial laban dito kay VP Sara Duterte. Marami pong salamat. Sana pabalik po kayo pag-uusapan po natin ng mga iba pang mga drama nangyari sa Senado. Ito po yung nagpaliwanag lamang po ako patungkol sa impeachment trial. Pero marami pa po tayong pag-uusapan. Marami tayong katatawanan na pag-uusapan sa mga nangyari sa Senado. Pati na yung mga talon-bakod ng mga senador. Atin din po yung tatalakayin. Marami pong salamat sa inyo.